Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Capricorn. Paunang mensahe ni Capricorn ay Two of Cups. Ayan. So, napakaganda because this is partnership, no? Ang iba sa inyo is entering a new partnership in love, siguro. Ang iba, bagong kaibigan ang parating, maaring bagong partner sa proyekto, sa trabaho, mga ganon, Capricorn. This is a time for meeting two kindred spirits, yung ganon. This is a strong bond, between two people. Ito yung energy ng Two of Cups. Kaya, let's say, for example, nasa established relationship na din kayo. So, there will be more love siguro sa ngayon. There will be more passion between each other. There will be harmony and balance, sa inyong samahan, sa inyong relationship sa ngayon, Capricorn. Kaya, napakaganda rin yan. We have 7 of Wands. For others of you naman dito, siguro, may mga tao na nang i-intimidate sa inyo. Capricorn? Nasa defensive mode dito kayo, Kaya maaaring naghihintay lang din kayo ng tamang pagkakataon dito para harapin ang kung sino man ito na siguro nang intimidate sa'yo or nang i-intriga sa'yo, maaaring gano'n, Naghihintay lang ng tamang pagkakataon si Capricorn dito. So, tignan din ninyo, use your own judgment and discernment in the situation. Kasi, di ba, may mga pagkakataon din na sa tingin ninyo ay kailangan ninyong labanan. Pero, if you dig deep into the situation, maaaring ma-realize ninyo na parang waste of time, waste of effort, waste of energy din naman ninyo kung papatulan pa ninyo, 'di ba? Mga ganon. Kaya sometimes, kailangan din natin na pag-isipan muna din, kung ano yung nararapat natin gawin. Habang ngayon, naghihintay kayo ng pagkakataon kung talagang lalaban kayo or if you're really going to address the situation. So, pag-isip-isipan din ninyo, magmuni-muni din kayo, mag-reflect kayo so that you'll be able to figure out kung ano talaga yung best na gagawin ninyo dito, If you may need to defend yourself, then do so. Kung nandun na kayo sa pagkakataon na yun, na kailangan ninyo yung depensa ng sarili, then go for it. Otherwise, kung sa tingin ninyo hindi dapat, then umatras na lang kayo, deadman na lang kayo, 'di ba? Practice the art of deadma, kumbaga. So, we have Chariot energy. This is a moving on energy. This is also a travel energy. So, most likely, ang iba sa inyo dito, patungo sa pagbabagong buhay, maaring ganon. Maaring nanggagaling kayo dito sa tagumpay, may mga challenging situation siguro kayo na pinagtagumpayan na, and you are heading towards a new life, you're heading towards a new endeavor, or you're heading towards a new path sa buhay ninyo, Posibleng ganon. Travel is imminent for some of you. Maaring magta-travel kayo by land, maaring may road trip, maglo-long drive ang iba sa inyo dito, Capricorn, so good luck po. Or siguro may mga travel plans kayo, tour, maaring ganon, So, we have the Sun. Wow, this is the most uplifting, most positive energy, sa buong tarot deck. Kaya, kung ano man yung kaguluhan sa buhay ninyo sa ngayon, kung meron man, may mga problema man kayo, obstacles na rest assured that makakaalis na kayo dyan sa sitwasyon na yan. The Sun energy is going to bring you positive change, Hindi lang sa isang parte ng buhay ninyo, but maybe it could be in all areas of life, Capricorn. Babalot na kayo ng liwanag. Kaya kung may mga problema man na pinagdadaanan, maaaring makuha nyo na ngayon yung solusyon dyan. You'll be able to see the light at the end of the tunnel, kumbaga, Maswerte din kayo sa ngayon. Maswerte kayo. There could be triumph dito, success, material success, financial success, yung gano'n, Maganda yung hinaharap ninyo sa ngayon, Capricorn. Very optimistic energy. We have Page of Wands. Ayan, hindi natatapos ang magandang balita.
sa inyo, may parating na magagandang balita, and that could be linked sa inyong money, career, finances, that could be linked sa travel, that could be linked sa inyong creativity. So, kung anong balitang ito, that will excite you a lot, ano? Capricorn, that will excite you a lot. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap dito for Capricorn. Let's see kung ano yung final messages ninyo. Capricorn, we have 0440. Ayan. So, Capricorn, follow your intuition, no? Lalo-lalo na kung meron kayong sitwasyon dito tulad nitong 7 of Wands. Follow your gut feel, okay? May mga divine guidance na binibigay sa inyo ang universe. So, make sure that you follow that. Make sure that you listen to it. Dahil yan ang magagabay sa inyo kung ano na ang nararapat ninyong gawin. Yan ang gagabay sa inyo kung ano na ang nararapat ninyong pagtuunan ng pansin sa ngayon. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have angel numbers 1001. Okay? Spiritual awakening. There are new beginnings coming in. Maybe focus ang iba sa inyo sa personal development ninyo, skills development, no? Spiritual development siguro nandoon kayo sa puntong ito ng buhay ninyo, no? Ang iba sa inyo siguro nasa spiritual awakening stage na. So, maaring marami kayong mga discoveries ngayon, self-discovery sa ngayon, about life itself, about your relationship with God, about your relationship with yourself, with your higher self, with your higher consciousness, yung mga ganon, ano? Kaya parang you are on the path to enlightenment na. You are on the path to clarity, no? Yung siguro hinahanap na din ninyo ngayon kung ano yung purpose and life ninyo, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya good luck, Capricorn. Ang daming ganap, ang daming pagbabago dito na parating sa buhay ninyo. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgos and Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Virgo, pauna mensahe ninyo ay 4 of Wands. Napakaganda naman. So, Virgo, this is a time to rest and enjoy success. Now, may mga tagumpay kayo dito na nakakamit. May mga tagumpay kayo dito na isi-celebrate, no? Because this is a celebratory energy din. Kaya napakagandang period in life din ninyo ito, no? There could be romance as well dito. Maaring you are celebrating your love with your person dito. Maaring may kasalan, no? Ang iba sa inyo dito, Virgo, maaring kayong ikakasal or kayo yung a-attend sa isang kasalan. Maaring maimbitahan lang kayo dito, no? Sa isang kasalan. Posibleng ganun din ang ganap. But definitely, this is a celebration, no? Maaaring meron kayong achievements, accomplishments dito na isa-celebrate, or you're celebrating your love with your person, or maybe you're celebrating abundance, celebrating prosperity, no? Celebrating the blessings na nakakamit ninyo sa ngayon or natatamasa ninyo sa ngayon, Virgo. Masaya kayo, no? Virgo, masaya. You have 9 of Pentacles, ayan. So, this is one reason also for you to celebrate, diba? This is wealth. This is a period of prosperity. This is a period of abundance, financial success, Virgo. Kaya napakasaya din ninyo dahil parang pagdating sa pera, magandang ganap. Pagdating sa pamilya, masaya. Pagdating sa pag-ibig, you know, masaya. Kaya you are blessed, Virgo. You are blessed. You have so many reasons to celebrate talaga, no? This is you reaching your goal dito, no? Financially. Maaring ito na yung return of investment niyo. Maaring ito na yung hinahangad ninyong sitwasyon pagdating sa pera, pagdating sa pamilya, pagdating sa personal ninyong buhay. Parang napakasaya, parang lahat, you know, successful kayo sa lahat ng areas na mayan. Kaya masayang-masaya kayo. We have 2 of Swords. There is a decision making na kailangan ninyong gawin siguro dito. May kinakaharap kayong decision making dito and you're torn between 2 choices, no? That could be related to money or that could be related to family, no? Maaring ganon. Ngayon parang ano kayo, hati.
hati yung nararamdaman ninyo. Maybe, yung isip ninyo, yung gusto ng isip ninyo, hindi nag-agree yung puso ninyo. Or maaaring yung puso ninyo, hindi nag-agree sa sinasabi din ng isip ninyo. So, parang nasa middle kayo, kaya parang pakiramdam ninyo siguro, teka muna, time out muna ako, ba diba? At mag-iisip muna ako. So, posibleng ganun ang ganap dito for you, Virgo. This is your energy, Hermit energy. This is really important for you to do, no? Virgo, lalo-lalo na sa pagkakataong ito na torn kayo between two choices. Ito yung kailangan ninyong pagmuni-munihan sa ngayon. This could be a very important decision na kailangan ninyong gawin dito. Kaya, iniimbitahan kayo dito ng energy ni Hermit energy na mag-ano kayo, mag-solitude kayo. Give yourself time to think, give yourself time to reflect, mag-contemplate kayo so that you can figure out kung ano yung best na gagawin ninyo, kung ano yung bulong ng inyong puso, kung ano yung bulong ng soul ninyo, bulong ng iyong intuition. You'll be able to listen to it, no, kapag nag-solitude kayo, kapag nag-spend time alone kayo, hindi ba, Virgo? Kaya, give it to yourself. Okay, give it to yourself dahil kailangan ninyo malaking tulong ito na makapagmuni-muni kayo so that you'd be able to figure out what are the things that you need to focus on sa ngayon, ano yung dapat ninyong desisyon na gawin dito, no? Kung ano man itong Two of Swords energy represents for you. So maybe Virgo, no, yung pinag-iisipan din ninyo dito could be related din dito sa Ten of Wands energy. Kasi itong Ten of Wands energy, parang pagod na kayo dito eh. Maaring meron ditong overwhelming na para sa inyo na sitwasyon. Kaya parang pinag-iisipan din ninyo siguro dito na ano nang gagawin ko. Am I going to keep this na ganitong sitwasyon, no, forever, for the long time, or i-give up ko na to. So, maaaring dito kayo nahahati, no? Yung isip at ang puso ninyo nahahati dito because parang siguro kino-consider nyo pa rin, no? Siguro Virgo, sobrang bait ninyo. Sobrang bait ninyo, sobrang tolerant kayo, no? Na kahit pagod na kayo, overburdened na ang pakiramdam ninyo, pero parang iniisip nyo pa rin kung ano yung magiging yung kung ano may isip ng ibang tao, no? Kung ano mararamdaman ng ibang tao. So, parang pinaprioritize ninyo dito kung ano yung mararamdaman ng ibang tao versus your nararamdaman. Kaya, parang tinolerate ninyo for the longest time na nahihirapan kayo, na tinitiis ninyo kung ano man tong bigat, 'di ba? Na nararamdaman ninyo dito, yung hirap, pagtsatsaga, yung gano'n. So, matyaga kayo, talagang pinagtyagaan ninyo ito. Pero ngayon, parang it's taking a toll on you na. Nakakaramdam na din siguro kayo ng pagod dito. Kaya parang napupukaw na din ang damdamin ninyo na, teka lang, Virgo, ano ba? Give yourself what you deserve as well, 'di ba? Hindi yung kahit nahihirapan na kayo, tinitiis nyo pa rin. So, maaaring yun ang yung hati ang puso at ang isip ninyo dyan, no? If you're going to give that up, kung ano yung nagpapabigat ng inyong damdamin dito, nagpapa-stress sa inyo, or if you're going to keep going with whatever it is, no, Virgo? So, magmuni-muni kayo, no, Virgo? Mag-reflect kayo and follow what your intuition is telling you because gabay yan sa inyo ng divine universe, kung ano yung nilalaman ng iyong intuition, okay? So, your final message ninyo is angel number 2002. You have more control over your life than you realize. Okay? Yan ang dapat ninyo din natandaan. Learn and execute what interests you. Turn things around. It gets better with time. There are plenty of friends to make. So, chill out. Have fun and open up. Go outside. Okay? So, maybe ito yung kailangan ninyo sa ngayon muna, Virgo. Mag-ano muna kayo, mag-unwind kayo, no? Catch up with friends, catch up with whoever it is na siguro makakatulong na ma-cheer up kayo or makakatulong na gumaan yung pakiramdam ninyo, okay? Give yourself time also to enjoy. You deserve that. We have 5555. Oh, I'm really happy for you dito, Virgo. Clarity. You are definitely getting the clarity that you need sa ngayon. You are up for a great transformation dito. So, most likely,
yung pag mumuni-muni ninyo dito, that is really going to open up your mind, no, your heart, na gawin ninyo kung ano ang nararapat, no. Magkakaroon na kayo dito ng clarity, clear direction of kung ano ang gagawin ninyo, lalo-lalo na sa sitwasyon ng 10 of Wands. So, good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Taurus for today. Pauna mensahe po ninyo, 9 of Swords in the reverse. Napakaganda nito, Taurus. Napakagandang sign nito dahil kung ano man yung kalungkutan ninyo, ano man yung kalituhan ninyo, ano man yung naramdaman ninyo or pinagdaanan ninyong hirap, no, mentally, ngayon makakalabas na kayo dyan or nakalabas na kayo, no? Yung parang ngayon, nagkaroon na kayo ng clarity, nagkaroon na kayo ng solusyon sa problema, nalinawan na din, no? Yung direction ng buhay ninyo sa ngayon, maaaring gano'n ang ganap. So, you are letting go. Napakaganda. This is the end of sadness. This is the end of depression. So, parang ano na kayo ngayon, nakalabas na kayo, you've been able to see the light at the end of the tunnel na kumbaga, Taurus. So, congratulations. We have 5 of Wands. Maaring ito yung pinanggalingan ninyo, no? Nagkaroon kayo dito ng matinding conflict with another person, or maybe nagkaroon ng rivalry, competition, no? Maaring sa trabaho yan, related sa trabaho, or may hindi kayo pagkakaintindihan with another family member. Posibleng gano'n ang pinanggagalingan ninyo dito, Taurus. Pero ngayon, no, wala na, tapos na, problem solved na. Kumbaga, kung ano man itong nangyaring sigalot or clash or pagka-clash ng mga ideas, pagka-clash ng opinion, ano, natapos na. So, that's really beautiful. We have the Magician in the reverse. Ayan. So, procrastination, ito, indecision. So, siguro ngayon, hindi pa kayo makapag-isip ngayon kung ano na ang next move ninyo. So, maaaring gano'n. Kasi, parang nasa pagpapahinga muna kayo dahil feeling ko dito, napagod kayo dito mentally and emotionally, Taurus. Dito sa dalawang energy na to, parang ang tawag dito, mentally and emotionally exhausted kayo dito sa pangyayaring ito. Kaya ngayon parang, teka muna, break muna ako, hindi muna ako mag-iisip, hindi muna ako gagalaw, hindi muna ako mag-take action sa ngayon, Kasi parang magpapahinga muna kayo, magre-recover muna kayo, iisip kayo ngayon siguro kung what is next, na gagawin ninyo kapag totally, yung bang parang gumaan na talaga yung dibdib ninyo. Kasi parang may hangover pa kayo dito, sa rivalry na yan, sa competition, sa conflict, yung ganon. So, take your time, Taurus, maganda na talagang mag-decision kayo kapag nasa magandang pag-iisip na kayo, nasa may kapayapaan na ang inyong nararamdaman, ang inyong dibdib, di ba? Kaya, take your time. It will come. When the right time comes, para kayo ay mag-decision na, everything will just fall into its right place, Magkakaroon na kayo ng magandang pakiramdam, yung isip ninyo, yung drive ninyo, magigising na, yung determinasyon ninyo, bigla na lang yung magigising, then yun ang sign na this is the right time na para mag-take action na kayo, dumiskarte na kayo, mag-isip na kayo, You will feel it, Taurus, you will feel it. We have the Emperor in the reverse, ayan, so wala pa talaga kayo doon sa, wala pa kayo doon sa posisyon na handa na kayong magdesisyon sa ngayon. So, talagang siguro, gusto muna ninyo na nasa stagnant energy kayo ngayon, pahinga, Yung parang you are more of, ngayon, recovering, kumbaga, yung parang bumabawi pa kayo sa pagod, bumabawi pa kayo sa chaos, bumabawi pa kayo doon sa stress, na naramdaman ninyo in the past few days or few weeks, or few months. So, ngayon talaga parang
taking time kayo. Taking time to recover, taking time to, uh, to rest, to recuperate, yung ganon, ano. So, for others of you naman, Taurus, no, ang nababasa ko dito, controlling, poor leadership. So, ang iba siguro sa inyo ngayon, nasa position kayo na mataas sa trabaho, maaring isa kayong boss, supervisor, manager, maaring ganon. And parang hindi kayo, dahil sa hindi kayo makapag-focus siguro on a personal level, naaapektuhan siguro yung trabaho ninyo, naaapektuhan yung performance ninyo sa trabaho, no? At siguro hindi kayo nakakapag-focus din sa kung ano yung mga dapat ninyong gawin pagdating sa trabaho. Kaya nagkakaroon kayo ngayon ng poor leadership, no? We have Queen of Wands in reverse. Ayan, Taurus. You know what? Overwhelmed pa kayo, no? There is a feeling of overwhelmed. Siguro talaga malaki siguro yung epekto na naging problema na to, yung rivalry na to, or conflict, no? Siguro malaki yung naging impact sa inyo. Kaya ngayon parang gusto ninyong magpahinga lang. Napagod ang iba sa inyo dito, Taurus. Napagod. Kaya ayaw ninyo munang gumalaw, ayaw ninyong dumiskarte, ayaw ninyong maggawa ng mga major decisions sa ngayon. So, safe din kayo dyan, diba? Safe din kayo kaysa naman pilitin ninyo ang inyong sarili, no? Gumawa ng mga desisyon na hindi naman dapat, or, diba? Yung mga poor decision, diba? Parang ayaw nyo na din nadagdagan pa yung mga nagawa ninyong mistakes in the past. Kaya ngayon, ayun, parang chillin lang muna kayo. Gusto nyo munang ipagpahinga ang isip at ang damdamin ninyo. So, final messages ni Taurus, we have 2020, compassion. Yan, so maybe this is what you really need right now, Taurus. Gusto ninyo ngayon na konsiderasyon ng iba. Gusto ninyo muna ngayon na makareceive naman kayo ng tulong ng iba, ng love ng iba. Parang, naghahanap din kayo ngayon ng comfort from other people, no? Yung parang ganon. Posible din na ang iba sa inyo, this is being asked of you, na be compassionate with other people, no? Sa ibang sitwasyon naman, sa ibang Taurus, dito sa collective, maaaring this is what is being asked of you, na maging matulungin kayo, be of service to others, no? Maaaring ganon. We have angel number 2121. Ayan, so, parang magkakaroon din kayo eventually dito ng shift, no, ng inyong energy. Magkakaroon ng energy shift dito na drastic ang ganap, no? Yung energy level ninyo dito siguro at some point biglang tataas. So magkakaroon siguro din kayo dito ng realizations. Maaring magkakaroon kayo dito ng epiphany, no? At magkakaroon kayo ng bagong idea sa ngayon at maiisip siguro ninyo na tama na, okay? Nakapagmuni-muni na ako, nakapagpahinga na ako, nakapag-isip-isip na ako, and I need to take action na, and I need to level up my energy, at muli na akong gumalaw, maggawa na ako ng mga bagay na para sa ikakabuti ng sitwasyon ko, umusad na ako, mag-move forward na ako sa buhay, yung mga ganon. So, good luck, Taurus, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.